Orly Gutesa is very credible. He has nothing to gain here. He has everything to lose. Bakit naman siya yung pinipilit na gisain at sinasabi na di umano ay fraudulent yung pagkakanotaryo ng kanyang sworn statement? Bakit ba itinigil ang pagdinig sa flood control anomalous issue? At bakit nag-resigned si Senador Lacson? Kasi kung ating pag-aaralan ang mga posibleng dahilan, ay ating maaanalisa na kaya nag-resign si Senator Lacson upang matigil na ang Blue Ribbon hearing tungkol sa maanomalyang flood control issue. Kasi baka sa paglitaw ni retired Marines Orly Gutesa ay tulay para matuntun na ang mastermind sa insertions sa national budget. Kasi sa lahat na humarap sa Blue Ribbon hearing, ito lamang si Orly Gutesa ang diretsyo kung sumagot sa mga katanungan ng member sa committee ng Blue Ribbon. At itong si Orly Gutesa lamang ang direktang pinangalanan si Congressman Martin Romualdez na hinahatiran nila ng pera na mali-malita galing kay Zaldico. At ang mga kasama ni Orly Gutesa, ang mga pangalan ay kinumpirma mismo ni na Bryce Hernandez at ng iba pa na testigo sa flood control anomalous. Ibig lang sabihin nito na totoo ang sinasabi nitong si Gutesa. Kung kaya't para hindi na maipagpatuloy pa ang investigasyon ng Blue Ribbon kasi baka malapit ng matuntun ang mastermind, kaya't nag-resign itong si Senator Lacson as chairman ng Blue Ribbon Committee. Bakit? Kasi parang may sinusunod sila na utos ng nakakataas sa kanila. Kaya't dinidiscredit itong si Orly Gutesa para hindi paniwalaan ng mga tao. Pero makikita natin sa Blue Ribbon hearing na mas credible itong si Orly Gutesa kaysa sa iba. Ngayon ang sitwasyon ay malabo pa dahil wala ng hearing sa Blue Ribbon tungkol sa issue ng maanomalyang national budget insertions. Kasi kung magpapatuloy ang Blue Ribbon hearing at humarap ulit si Orly Gutesa, ay baka magkaalaman na. At sa ICI na pag-iimbestiga hindi iyan maaasahan dahil may nagkokontrol, hindi nga nila ipinapakita ang ginagawa nilang investigasyon. Dapat, kasi ipakita sa madla kasi welfare of the people iyan. At lalong-lalo na ang involved ay pondo ng bansa, people's money iyan. Tuloy nagdududa ang mga tao na may pinoprotektahan ang ICI. At sa Senado dapat ituloy ang investigasyon sa maanomalyang flood control issue para malaman ang tunay na mastermind. Sabi pa na nga ni Ombudsman Crispin Jesus Boying Remulla na dapat harapin ni Gutesa ang pagtestigo pero wala nang hearing sa Blue Ribbon paano siya babalik. Ang tama sana na ginawa ni Senator Lacson kung talagang nais nila ni SP Soto na lumitaw ang buong katotohanan, iyong sinambit sana na dalawang kasamahan ni Orly Gutesa, dapat pinatawag nila. At may isang congressman pa na binanggit dapat pinatawag at pinaharap nila sa Blue Ribbon. Pero ano kaya ang binabalak ni Senator Lacson kasi babalik sa Blue Ribbon as a chairman? Na dati sinasabi niya na ayaw na talaga niya. Ano po ang reaksyon po ninyo sa pagbabalik ni Senador Ping Lacson bilang head ng Committee on the Blue Ribbon Committee? Kung gusto niyang bumalik, wala namang makakapigil sa kanya. Nagtaka nga ako kung bakit siya nag-resign. Tatanungin ko rin po sana kayo, bakit nga ba siya nag-resign? Marami pong haka-haka kung bakit. Mas maganda kasi kung siya sasagot nun. Hindi ko naman kaya sagutin yung para sa kanya. Hindi po ninyo alam kung ano yung mga pinag-usapan ng mga kasamahan po ninyo? Kasi sa majority lang dinidesisyonan yun. Hindi makasama ang minority. Ang sabi po ni Senador Lacson noon ay if something like this, kung ang aking mga kasamahan mismo ay nagdududa sa aking judgment o mga desisyon, edi wag na lang. May naramdaman po ba kayong ganon of lack of confidence in his leadership? Nagsimula siguro na sabihin niyang almost all senators had insertions. So many of his colleagues in the majority perhaps were unsettled by that statement. I see, but insertions per se is not illegal. At that time, kasi ang insertions connotes a negative impression. Kasi nakita nyo naman related sa mga flood control projects, katakot-takot na insertions na kung gamitin pa yung ibang mga salita dyan, consolidation, amendments, pero iisa naman yung definition nun eh. Basta naglagay ka doon na originally wala sa NEP. Mga insertions yun. Ano po ang inyong working principle habang tayo po ay pumupunta po dito sa lugar kung saan lahat ay akusasyon bago ito mapatunayan? Nalulungkot ako
Kasi tingnan mo na lang si Orly Gutesa. Sa aking palagay ay isa siyang mabuting tao. Sapagkat nakita ko sa kanya yung paninindigan niya. Orly Gutesa is very credible. He has nothing to gain here. He has everything to lose. Bakit naman siya yung pinipilit na gisain at sinasabi na di umano ay fraudulent yung pagkakanotaryo ng kanyang sworn statement? I don't think he has the capacity to falsify. Saan siya kukuha ng stamp? Saan kukuha ng dry seal? Paano niya maihiram yung notarial register para makita niya kung ano yung number na ilalagay sa document, anong page number, anong book number? All these are foreign to an ordinary individual na maaring hindi niya alam kung ano yung notary public. At wala pa akong nakitang nagpanotaryo sa buong buhay ko na binalikan niya yung kung sino man yung namamahala doon sa notarial office na yon. At siniguro niya, ma'am, sir, pasensya na po, gusto ko lang makasiguro kung kayo nga po ang pumirma nito. Walang ganun eh. Notary public services in this country has become a cottage industry. Lalong-lalo na sa mga areas na may mga city hall, mga municipal hall. Hindi mo makikita yung yung abogado. Wala naman nagpapakita eh. And chances are yung notaryo na yon, hindi nga niya pirma yon because naglalagay lang sila ng associate doon, staff, secretary kaya para siya ang pumirma para sa kanya. Para sa abogado. It has become a lucrative business. Nakagawian na nga po talaga yan. I mean, from my own experience. Nakita ko yung abogada passed the bar in 2021. So 4 years pa lang siyang abogado. Pero kung titingnan mo, judging from the number of books, yung notarial registers, nasa book 8 na siya. So talagang ano nila yung pagnonotaryo? Iyan siguro, baka hindi nagtatrial yon, baka wala sa korte, pero ang talagang pangunahing kinabubuhay nila yung pagnonotaryo. Yun po ang inyong hinala. Okay, ano naman po kaya ang magiging motibo ni Ginoong Gutesa? Either way, ipeke o kaya yung magsabi ng totoo? Bakit niya na naising ipeke pa? Nagmamadali siya. Kasi nung makita ko siya, alam mo yung pagpapanotaryo, wala naman sa isip niya rin siguro yun eh. Para sa akin lang yun. It's an added assurance sa akin. Totoo yung nasasabi to. Kumbaga, siguro maski ikaw siguro isipin mo rin. Sige nga, kung talagang buo ang loob mo. Kasi mabigat naman yung accusation niya. Talagang he is connecting the dots between Saldico and Martin Romualdez. And nobody did. Siya lang. So para sa akin lang yun. I want to satisfy myself that this guy is a true person. So sabi ko, may time ka pa naman. Sabi ko pa kay Mike, pakitulungan nyo na lang. Nagmamadali ako, babalik ako sa Senate. Kasi hahabulin ko yung aking 3 o'clock Former session. Senator Mike Defensor. Congressman. Congressman, yes. Yeah. So umalis na ako. Then bago ko umalis pala, sabi ko, okay, kung buo ang loob mo, Orly, bukas ang hearing. At sana before 9 o'clock, nakapasok ka na sa Senate. Which he did. I think Senator Ping even monitored the CCTV na-interview siya somewhere. Sabi niya, pinakuha ko yung CCTV and I saw that Gutesa was fetched from the guards area at 8:27 and he was whisked into the office of Senator Marcoleta. Pagkatapos noon, after 30 minutes yata to about 1 hour, sabi niya, dinala siya sa lugar na kung saan yung mga maghihiring. Ganong kalawak kanya yung kinalaman ni Senator Marcoleta. Hindi ko malaman kung ba't niya sinabing ganong kalawak. Ano ibig niya sabihin kalawak? Kaya tinatanong ko lang, mas a chairman of the Blue Ribbon Committee, tingnan pa niya sa CCTV kung sino yung pumupunta sa mga opisina namin. Can I also do the same to him? Like, I want to see on a daily basis, who are the people, who are the personages coming to his office. Baka hindi rin niya na mabutihin. So you took offense? I took offense because I don't think this is the job of a senator. Much less kung ano yung rapport niya sa kapwa niya, senator. So, meaning you took it to mean that he may be suspecting that this was all your orchestration?
Parang ganon. Parang ganon. Hindi ba siya magkasya na pumunta na lang yung tao? Why would he look into the CCTV? Well, at that time, you were the Blue Ribbon Committee chairman. He was already. He was already. Hindi, out na ako. So, palagay po ninyo Hindi bakit... lamang yun eh. May nagsabi pa sa akin na tinignan din nila yung CCTV doon sa Seascape. Isang Chinese resto na nandun yung Golden China. Kasi sinabi ko, before I presented Gutesa, kinuwento ko yung antecedents. So sabi ko, tinagpo ko siya para malaman ko talaga, nagmamadali ako. So tinignan nila siguro yung time frame. Parang tumama yata yung time frame dahil hindi naman ako talaga nagtagal. So mukhang hindi nila ipipresent yung Seascape. Because napansin nila, tama na, nagpunta siya tapos bumalik din. Hinahanapan talaga ni Senator Lacson itong si Senator Marcoleta ng rason upang madiscredit ang kredibilidad ni retired Marines Orly Gutesa. Parang halata na may motibo siya.